May mga sakit na dumating at lumipas. May mga sakit na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin, pero may isang sakit na minsang naging isa sa pinakamalaking killers sa kasaysayan ng tao. Ang pangalan nito, smallpox. At bago magkaroon ng bakuna, walang simpleng magpavaksin ka lang para safe. Dahil ang smallpox ay maaring magdulot ng matinding lagnat, pagsusuka, at mga pantal na nagiging malalalim na lesyon sa buong katawan. At sa maraming survivors, nagiiwan ito ng permanenteng scars. Mas nakakatakot pa, maaari itong ikamatay. Sa loob ng maraming siglo, milyon-milyong tao ang namatay dahil sa smallpox, pero ang kwento ng pagkatalo nito ay nagsimula sa isang kakaibang obserbasyon. Bago ang modern vaccination, ang smallpox ay isang malaking threat sa communities. Kapag pumasok ito sa isang lugar, mabilis itong kumalat at walang modern antiviral treatment na pwedeng asahan. Pero matagal nang may isang practice na ginagamit sa ilang bahagi ng mundo. Variolation. Ang variolation ay isang sinaunang method kung saan sinasadyang bigyan ng isang tao ng material mula sa smallpox lesions. May risks ito dahil totoong smallpox material ang ginagamit. Pero ipinakita ng historical practice na maaaring magkaroon ng protection ang survivors. At habang kumakalat ang knowledge tungkol dito, may isang natural phenomenon na nakakuha ng atensyon. May mga observations sa England na ang mga taong nagkaroon ng cowpox ay tila mas malamang na hindi magkaroon ng smallpox. At dito pumasok ang isang English doctor, Edward Jenner. Noong late 18th century, napansin niya ang connection na ito at naisip niya, paano kung ang cowpox ay nagbibigay ng protection laban sa smallpox? Ngayon, kapag narinig natin iyon, interesting. Pero noong panahon niya, napakalaking tanong iyon at kailangan niya itong subukan. Noong 1796, nagsagawa si Jenner ng isang famous experiment. Gumamit siya ng material mula sa cowpox lesion at inilagay ito sa isang batang lalaki. Pagkatapos, sinuri niya kung magkakaroon ng protection laban sa smallpox. Nang maglaon, na-expose ang bata sa variola material. Hindi nagkaroon ng smallpox disease ang bata. At dito nakita ni Jenner ang ebidensyang sumusuporta sa kanyang hypothesis. Pero mahalagang tandaan, ang experiment na ito ay hindi pasok sa modern ethical standards para sa human research. Dito nagmula ang salitang vaccination. Ang term ay nauugnay sa Latin word na vacca, na ibig sabihin ay cow. At mula sa cowpox, nagkaroon ng bagong konsepto. Gamitin ang isang safer infection para turuan ang immune system. Napakalaking idea nito. Hindi mo kailangang hintayin na tamaan ka ng deadly disease. Maaari mong ihanda ang immune system. Unti-unting kumalat ang vaccination practice. Nagkaroon ng improvements sa vaccine preparation. Nagkaroon ng vaccination campaigns. Noong ika-20 siglo, nagkaroon ng malawakang international effort para tuluyang matanggal ang smallpox. Pinangunahan ng World Health Organization ang Global Eradication Campaign. Gumamit sila ng surveillance at mass vaccination. Hanggang sa dumating ang isang araw, wala nang natural transmission. Noong 1980, idineklara na eradicated na ang smallpox, isang human disease na minsang kumitil ng napakaraming buhay, tuluyang na-eradicate, isang malaking tagumpay para sa sangkatauhan. At dito nagiging espesyal ang kwento ng smallpox vaccine. Dahil hindi lang ito kwento tungkol sa isang gamot, ito ay kwento kung paano natutunan ng humanity na pigilan ang isang sakit bago pa ito makapinsala, mula sa obserbasyon hanggang sa tagumpay. Minsan, ang pinakamabisang paraan para labanan ng sakit ay hindi ang gamutin ito, kundi pigilan itong mangyari sa simula pa lamang. Ito ang tinig ng kasaysayan. Dahil bawat gamot, bawat bakuna, at bawat medical discovery may kwento.